Pero maging patas tayo, ang Miguel Malvar class ay hindi naman masamang barko. May modernong mga sensor, may disenteng sandata at maayos ang pagkakagawa. Ngunit sa realidad, ang hindi masama ay hindi sapat kapag ang kaharap mo ay isa sa pinakamalalakas na hukbong dagat sa mundo. Hindi sapat ang pwede na kapag limitado ang pondo at lalong hindi katanggap-tanggap ang pwede na kung may mas mainam na pagpipilian. Ngayon, linawin natin ang isang mahalagang punto. Hindi lang iisa ang opsyon ng Pilipinas noong pinili ang mga barkong ito. Mayroon tayong ibang konkretong alternatibo na kayang bilhin sa halos kaparehong halaga pero may mas mataas na kakayahan. Una, ang British Type 31 na kilala rin bilang Arrowhead 140. Ito ay halos 7,000 tonelada ang bigat, mahigit doble kumpara sa Miguel Malvar class. May kakayahang magdala ng 32 vertical launch cells at dinisenyo para sa malawak na operasyon sa karagatan. Hindi ito konsepto lamang. Ang barkong ito ay pinili na ng United Kingdom at inorder na rin ng Indonesia at Poland. Ikalawa, ang German Meko A200. Isa itong subok na disenyo na aktibong ginagamit ng South Africa, Egypt at Algeria. Mas tahimik, mas mahusay sa anti-submarine warfare at mas akma sa blue water operations. Sa madaling salita, may mga barkong mas malaki, mas malayo ang naaabot at mas flexible ang armas sa halos kaparehong halaga. Ngunit ang mga opsyong ito ay hindi na ikinumpara ng maayos bago pinirmahan ang kasunduan. At dito nagsisimula ang tunay na tanong. Kung may mas maraming opsyon, bakit iisa lang ang pinili? Ngunit sa nangyari, kukuha tayo ng 2 barko na halos kapareho lamang ng mayroon na tayo at mananatiling limitado ang saklaw ng depensa dahil sa mas maikling abot ng ilang sandata at mas konserbatibong disenyo para sa malapitang operasyon. At para makita natin ang konteksto, tingnan natin ang bilis ng modernisasyon ng China sa dagat. Gumagawa sila ng malalaking destroyer, may napakaraming vertical launch cells, may mas mahahabang abot na missile para sa air defense, at may makabagong radar na pangmalayuan. Ang mas mahalaga, hindi lang laki ang usapan, kakayahan ng usapan, may saklaw sila para umabot sa malalayong bahagi ng karagatan, may sensor at sandatang idinisenyo para sa mas malawak na teatro ng operasyon. Samantala, kung paulit-ulit tayong bibili ng halos magkakaparehong disenyo, mas mabagal ang pagangat ng kabuuang kakayahan ng hukbong dagat. At sa isang rehiyong mabilis magbago ang banta, delikado ang mabagal na paghabol. Kaya ang tanong ngayon, ano ang dapat gawin? Una, kailangan ang transparency. Dapat ilabas ng kagawaran ng tanggulang pambansa ang malinaw na paliwanag. Bakit inventory-based ang naging paraan? Bakit hindi sinuri ang alternatibo? At ano ang pamantayang ginamit? Ikalawa, kailangan ang kompetisyon. Sa mga susunod na pagbili, dapat may bukas na pagsusuri ng iba't ibang disenyo, iba't ibang kumpanya, at malinaw na paghahambing ng pinakamainam na halaga. Ikatlo, kailangan ang pagkakaiba-iba ng supplier. Kapag iisa ang pinanggagalingan ng halos lahat, humihina ang ating tawaran at mas madaling tumaas ang presyo sa paglipas ng panahon. Ikaapat, kailangan ang pangmatagalang direksyon. Ano ang hitsura ng hukbong dagat sa 2030, sa 2040? May malinaw ba tayong estratehiya o paisa-isang kontrata lang ang gumuguhit ng kinabukasan?
At ikalima, kailangan ang pananagutan. Sino ang nagpasya, sino ang nag-apruba, at sino ang nakipagnegosasyon sa presyong ito? Dahil kung may sobrang bilyong pisong naidagdag, may dapat magpaliwanag. Pondo ito ng bayan. Karapatan nating malaman kung paano ginamit ang pera ng mamamayan. At kung gusto mong tumulong sa paglago ng channel, i-like at i-subscribe mo ito. At panoorin mo rin ang isa sa 2 video na nasa dulo para mas lumakas ang reach ng channel.